So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po nagulat po ako dito sa balita po na to. Hello po, what's up? No, hello po. So, ngayon, yung nilireklamo po ni Marcoleta, dun po sa INC rally, na ang kamatis daw po ay 400 pesos ba yun, sabi niya? Ngayon po, 4 na piso na lang. Well, good news ba to para sa akin? Actually, hindi. Hindi siya good news. Kasi doon po natin makikita na may pagkukulang po talaga tayo sa DA. Pero by the way, no, si Marcoleta naman yung topic natin. So ito muna yung balita, no, from ano to eh. Wait lang ha, nakita ko to post sa Facebook ito eh. Saan na ba yun? Post sa Facebook. Ay, wait. Ito pala. Okay, share screen pala tayo. Mali pala. Share screen, ito. So ito po ay nabalita from GMA. Diba, news update. The price of tomatoes in Magdalene Public Market has dropped to 10 pesos per kilo, down from 20 pesos per kilo in previous weeks due to excess supply and low demand. Di ba? So kayo mga kababayan, alam niyo kung ba't na content ito? Naalala ko si Marcoleta. Si Marcoleta ko po talaga naalala. Naalala ko po talaga siya kasi ito po yung sinabi ni Marcoleta nung INC rally. Kasi ano bang point ko dito? Dito po natin makikita kung gaano po ka-selective itong pag-criticize po ni Marcoleta. So, tinan nyo to ha. Ang ating kinikita ng bansa. Ayan ha. So, ito kay Ru. Hindi ka ba natatakot kay Marcoleta? Baka mamay patawag ka sa house. Baka gisahin ka niya. Di ba tandaan nyo mga kababayan, di ba? Si Marcoleta po naghalit si Enzo Recto. Di ba kaibigan natin yan, di ba si Enzo Recto? Kasi daw po, hindi daw po maganda na tinatawag daw po si Marcoleta na manlilin lang. Actually, mga kababayan, dyan po sa INC rally po na yan, nandun po ako. Nandun ako, kasama ko si Stephen. Pumunta po kaming INC rally kasi ang sabi po ng INC, hindi daw po ito political. Di ba? So, syempre, meron tayong high hopes. Hindi yan political. O, attend tayo dun. Kasi sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan, di ba? Yun nga lang po mga ka-streetwise. Nung nagsalita po si Marcoleta, ang narinig ko po, pamumulitika. So ngayon, ang tawag dito, di ba, panilin lang yun. Agree ba kayo doon? Sabi nyo nung una, hindi yan political. Ang sabi nyo nung una, para sa kapayapaan. Pakakasunda. Sabi nga yung bugok na na anchor ng na 25. Agrale para sa pagkakasunda. So, syempre, di ba? Kukwento ko lang ulit, ha? Alam ko nakwento ko na to eh. So, punta kami ni Stephen. Pumunta pa kami sa bandang gitna. Hindi na may makapasok sa harapan eh. Sobrang daming tao. Sa bandang gitna kami, sa may bandang Rojas na kami. Sa may Rojas Boulevard na kami naka-stay. Pero ang dami ng bandang gitna na yun, ha? O sabi nung anchor. Nung mismong nung MC. Meron po tayong kapatiran sa Iglesia ni Cristo ang magpapaliwanag ng impeachment. Sabi ganun. Isa po siyang abogado. Siyempre, tuwan-tuwa ako nun. Di ba? Ay, sabi ko yan. At least, di ba? Malalaman natin kung bakit may impeachment, kung ang impeachment ba ay masama, ang impeachment ba ay labag sa batas. At least, merong magpapaliwanag ng member ng INC. Tuwan-tuwa ako nun. Okay to, Stephen. Sabi ko ganyan. Di ba? Tapos nung tinawag na, siya po, si Rodante Marcoleta. Ay, sabi ko, patay tayo dito. Pero syempre, pinanghawakan ko pa rin yung sinabi ng INC. Pinanghawakan ko pa rin po yung sabi ng INC na walang politika ang mangyayari. Yun nga lang mga kababayan, wala pang 10 segundo, politika na po ang bunganga ni Marcoleta. So, ang tawag doon, panlilin lang. Pati ako nalinlang. Ngayon, bakit magagalit si Marcoleta na sabihin niya, sabi niya kay Enzo Recto, patunayan mo na ako'y manlilin lang. Ni minsan, wala akong nilinlang na mga Pilipino. Sabi niya, galit na galit. Walang yan na yan. Ni minsan, wala akong nilinlang na Pilipino. Sabi niya, doon pa lang na, ako ka nalinlang mo eh. Ayun ba, panlilinlang ba yun? Actually, Marcoleta, ang point dito, kung ayaw mong mabatikos, huwag kang tumakbong senador.
Visit na yan. So, ang point ko dito, mga kababayan, ito yung sinabi ni Marcoleta dito. Isipin nyo yung ekonomiya ng Pilipinas, binase niya sa presyo ng kamatis. Saan ka nakakita nun? Oh. Oh, tinan nyo to, sabi niya dito. May video dito. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million. Okay, nyo, ito actually dito, nakita ko na to. Alam niyo ang point ko dito? Nireklamo po ni Marcoleta dito, yung utang daw po ng Pilipinas kasi meron daw pong budget deficit. Ang tanong dito, Marcoleta, no panahon naman ni Duterte, meron pa rin po tayong budget deficit. Ba't hindi ka nagreklamo? Kasi sabi ni Marcoleta dito, utang daw po tayo ng ilang billion yun? 12 billion a day. So papatak yun, 1 trillion a year. Eh yun nga lang, may nabasa po ako dito mga kababayan. Ang sabi naman dito, ano ba yun? Ito wait. Hindi ko pala naisama. So, hindi ko po mga kababayan, ang nabasa ko lang po, 500 billion lang daw po yung utangin natin. So medyo may halong panlilin lang pa rin ng konti. Di ba? O sige. Bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Akala ko ba, ito ang sinasabi ko akala ko ba, sabi ng MC, ng INC, doon sa rally, at pag-uusapan dito tungkol sa impeachment, ba't bawi sa ekonomiya? Di ba? So, panilin lang po yun. Malinaw naman Iba yung iba na yung topic mo Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Hindi, parang mali ata yun Parang INC ata gumawa ng pagkakabahagi Actually, mga kababayan, marami nagagalit sa akin. At marami din pong kino-content ako Marami nagko-content sa akin, nakikita ko. Akala nyo, di ko napapanood. May mga nagko-content po sa akin, ako yung topic, ng mga member po ng INC, ng mga vlogger. So, ang point ko kasi dito, hindi ko naman kinukundina kung paano kayo magdasal. Hindi ko naman kinukundina kung ang paniniwala din ninyong spiritual. Wala ako doon. Hindi ko po pangahawakan, hindi ko po pakikialaman yung paniniwala ninyo sa religion ninyo. Pero pag pinasok niyo po yung politika, usaping politika, dapat na magpakialaman kayo. Kasi po, political vlogger po ako. Ganun po yung point dito. Di ba? Kunwari, pag-usapan natin dito, tao ba si Kristo o hindi, tao ba o Diyos si Kristo, hindi ko po pakikialaman yan kasi paniniwala nyo yan. Pero politika na pinapasok ninyo Yung rally nyo na yan, sinasabi ninyong hindi politika. Politika na po yan kasi si Marcoleta po ganyan magsalita politika Di ba? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Alam mo, dito na-bullshitan ako dito Na-bullshitan ako dito, INC ako. Hindi with due respect sa INC Hindi po natin kinukundina yung paniniwala ng INC. Ang kinukundina po natin dito, pangingialam nila sa politika. Ayun lang po yun. So kaya sabi dito ni Marcoleta, di ba, yung Quadcom daw po is ang akala niya is tutugunan daw po yung problema sa ekonomiya. Kasi about economy pinag-uusapan niya Ang tanong dito, doon pa sa Quadcom, meron bang committee
tungkol sa ekonomiya yon, di ba wala naman? Human rights, public accountability, public order, di ba? Apat yun eh. Wala pong ekonomiya doon. Di ba? So bakit sasabihin ni Marcoleta na akala ko yung Quadcom binuo para pagandahin ng ekonomiya? Eh, hindi naman parte ng nakuha niyo yung point ko. Hindi naman parte ng mandato ng Quadcom yung ekonomiya. Ba't mo papasok doon? O yan eh. O manilin lang ang tawag doon. Manilin lang ang tawag doon, di ba? Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Siyempre, palakpakan. Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? 400 pesos daw, sabi ni Marcoleta. Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Magkano na ngayon sinipasigang ngayon? 150 pesos per kilo. Bumalik na sa dati. Oh. So ngayon mga kababayan, no, ngayon, kung titinan po natin ito, magkano na ngayon? 4 na piso na nga lang eh. Yung sa ano yung sa Farmgate. Farmgate price mga kababayan, 4 na piso. Oh. Look, excess supply of tomatoes are being given away for free in Bungabon, Nueva Ecija. Agricultural Group Sinag says farmgate price of tomatoes has dropped to only 4 pesos per kilo. So, actually, hindi to good news para sa akin. Di ba? Well, ang gusto ko lang sabihin dito, gusto ko lang po talagang idibang si Marcoleta yung tungkol po sa presyo po ng mga gulay. Kasi po tandaan po natin, depende po yan sa season. Noong panahon nga ni Duterte, di ba? Noong panahon ni Digong, di ba? Naalala nyo? Presyo ng pulang sili, 1,000 pesos. Oh. Di ba? So, depende po yan. Yun nga lang mga kababayan po, hindi po natin pwedeng ipagkaila na itong 4 pesos na kamatis po, malaki din po itong kakulangan sa DA. Kaya nga hindi nga ako Hindi, actually ako siguro kilala nyo naman siguro, no? So, matagal na po nakafollow po sa akin. Isa po sa business po natin sa Iloilo is agriculture. Hindi po talaga ako believe dyan kay Laurel Chu, sa DA Secretary natin ngayon. Mas magaling pa nga si PBBM eh. O, 4 pesos na lang, Farmgate Farmgate. Kung bibilin mo siya doon sa sa mismong taniman, 4 na piso. Pagdating po sa bilihin, sa palengke, 10 piso. Pagdating na po sa Maynila yan, malamang 20 pesos na po yan. O, di ba? So ngayon mga kababayan, no, ang point natin dito, dapat po kasi dapat binabantayan din po dapat ng DA ito. Na kung tayo ba ay mag-oversupply ba tayo? Tayo ba ay kukulangin? Kita nyo? Pinabayaan nyo magtanim yung mga farmer natin ng kamatis. Hindi nyo man lang na-estimate na, puta ba, madami. Kasi kayo yung may access dito, DA eh. May access kayo dito, yung mga farmer wala. Di ba? Yung mga farmer po, ang iniisip lang po nila, yung tanim nila. Wala silang pakialam sa tanim ng ibang probinsya. Pero DA po, meron po silang access dyan. Doon nila makikita, di ba, na ay puta, maraming tanim ng kamatis. Hold muna tayo na tanim ng kamatis, hold muna tayo. Magtanim tayo ng iba. Di ba? Well, by the way, problema ng DA yan. Sana ibalik na lang si PBBM bilang DA Secretary, mas maganda pa. Kasi in the first place, mga kababayan, no, nung ako po, nasa Iloilo pa ako noon, nung si PBBM po yung DA Secretary, libre fertilizer ng mga farmer, libre binhi ng mga fertilizer, libre binhi ng mga farmer. So nawala po yun nung nawala si PBBM. Libre nilang binhi. Kawawa yung mga farmer pa rin. Diba? So yan, so kayo po mga kababayan, so dyan po sa Team Briefing, ano po masabi nyo nga po dito sa pahiya si Marcoleta. Kayo ba naniniwala ba kay pahiya si Marcoleta? Kasi kung ang basihan lang pala dito ng ekonomiya, kamatis, tanga-tanga ka.
Baka mamay patawag ako ng ano ha, ng house. Ikaw ba yung takero? Ba't mo ako tinawag na tanga? Baka ganun ako ni Marcoleta, magalit sa akin. So yan ah. So yun, so pa-comment tapos sa baba, binabasa ko po lahat yan. At siyempre po dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kasi muli po, next topic po tayo. No? So pag-usapan na po natin yung pinaka-main topic natin. Okay?